Si Kenneth Smith o mas kilala bilang Kenny the Jet Smith ay isa sa mga pangunahing analyst ng iconic na Inside the NBA show na ngayon nasa ESPN na. Kasama sina Ernie Johnson, Shaquille O'Neal at Charles Barkley, bahagi siya ng arguably the most entertaining studio show sa sports TV. Pero bago pa ang lahat ng memes at asaran, isa rin siyang legit na basketball player. Yun nga yung sasabihin ko. Natuwa ako na nagsimula si Ryan Garcia na ang occupation ni Kenny Smith ay TV personality. Tubong Queens, New York City, nakasalukuyang nagse-celebrate. Naglaro si Kenny para sa University of North Carolina Tar Heels. Very familiar school, di ba? Coach niya noon ang legendary na si Dean Smith at naging teammate pa niya si Michael Jordan. Siya rin ang second in school history in total assists sa UNC with 768 assists. Matapos ang 4 na taon sa UNC, napili siya bilang 7th overall pick ng Sacramento Kings noong 1987 NBA draft. Solid ang draft class na yon na may David Robinson, Reggie Miller, Scottie Pippen at Kevin Johnson. Tunay na stacked rookie class kung tutuusin. Aba, solid nga, no? At hindi ko alam na Sacramento ang kumuha sa kanya. Dito rin nagmula ang palayaw niyang The Jet na ibinigay ng isang sports writer dahil sa bilis at liksi niya sa court. Sa rookie season pa lang, pinakita na niya ang kanyang shooting at playmaking. Nag-average siya ng 13.8 points at 7.1 assists at napasama sa NBA All-Rookie First Team. Matapos ang 2.5 season sa Sacramento, na-trade siya sa Atlanta Hawks at kalaunan ay napunta sa Houston Rockets. Dito ko na siya nakilala, Plok. Doon tuluyang umangat ang kanyang career. Siya ang naging starting point guard ng Rockets sa kanilang back-to-back championships noong mid-90s. Hindi, natatawa ako kasi pag tumingin ka doon sa mga chart ng mga NBA champions per decade, may butas yung dynasty ng Bulls. Ito yung dalawang yun. Back-to-back championship noong mid-90s. Isa si Kenny sa pinaka-efficient shooters ng Houston. Hawak ang franchise record sa 3-point percentage na 0.4. Mataas yung Plok. 0.407 to be exact. Isa sa kanyang pinaka-iconic na laro ay ang Game 1 ng 1995 NBA Finals kung saan nagpasok siya ng 7-3. 7-3 sa panahon na hindi pa sandamakmak ang mga pumapasok na tres sa isang NBA game, ni hindi nga rin ganun kadami ang mga attempts. Yun yung panahon na kung ikaw ay amateur basketball player, pagagalitan ka ng mga matanda kung bakit ka tres ng tres. Ito yung panahon na yun. At si Kenny Smith, dito sa sulat ni Ryan Garcia na sabay nating nababasa, nakapagpasok ng 7-3 sa panahon na yun. Kabilang na nga dito ang game-tying shot na nagdala ng laro sa overtime. Na-sweep ng Rockets ang Orlando Magic ni Shaquille O'Neal. Tadhana nga naman. Naging office mate pa niya, no? Para makuha ang kanilang ikalawang sunod na titulo. Matapos ng 6 na taon sa Houston, ay natapos ang karera sa NBA ni Kenny nang maglaro siya sa Detroit, Orlando, at Denver sa kanyang 10th and last NBA season. Aba, tatlong team siya sa kanyang huling season. Kaya trip na trip po nagbabasa nitong mga kwento ni Ryan Garcia. Hindi ko nga alam na may ibang teams pala si Kenny Smith. Ngayon, madalas siyang asarin ni na Shaq at Chuck na hindi siya ang star ng team noon. Pero sa totoo lang, hindi naman niya kailangan maging superstar. Si Kenny Smith ay isang mahusay na leader at perfect teammate para kay Hakeem Olajuwon. He was more than an average point guard kahit hindi siya ang superstar. Isang player na alam ang role niya. Yan si Kenny Smith. Abay, may natutuhan na naman ako sa sabay nating pagbabasa sa sulat ni Mr. Ryan Garcia. Ito kasing si Ryan Garcia, Plok, mas yung storage ng ng memory niya. Konting mapanood niya, konting ma-research niya, naaalala niya talaga legit ang lahat ng to. Makikita mo naman doon sa groups din sa kung paano siya mag-comment. Ay siya, Plok, na-miss niyo ba to? Ay, ako din. Luis Ascona, Plok, sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.